Sa mismong tulay na yon, nahulog ang school bus. Totoo ba? Bakit pa, Via? Hindi ko pa yan nakita kailanman. Hindi ka panipaniwala ito. Bus! Totoong school bus sa ilalim ng tubig. Tatawagan ko siya na yun, grabe. Sir Yega, hello oh. Hello, Via. Oo, nasan ka na? Oo, papunta na ako, papunta na. Malapit na ako dyan. Bakit ang tagal mo? Nagkais ako ng mga kagamitan. Lahat ng kailangan para sa pagsisid. Para mahanap ang school bus. Matagal akong nagganda. Nilalamig na ako. Nasaan ka na? Parating na ako, makinig ka. Malakas ang kiss-kiss suspension. Kumikiskis. Anong ibig mong sabihin? Sira na talaga ang suspension. Bilisan mo na lang papunta dito. Tingnan na lang natin dito kung anong problema ng kotse. Ah, sige. Papunta na ako. Malapit na ako dumating. Sa wakas, bakit ang tagal? Masama ang balita. Anong balita? Anong nangyari? Oo, kailangan palang palitan ng isang bahagi ng suspensyon. Kung hindi, hindi tayo makakauwi. Nako, kailangan natin ng tow truck niyan. Kailangan ng lift. Anong lifter? Papakita ko sa'yo kung paano ito palitan. Ano ba yan? Via, bilisan mo na. Dali. Hawakan mo, hawakan mo, hawakan mo, hawakan mo. Papalitan ko na lahat ngayon. Huwag kyusa. Konti pa, sandali lang, hawakan mo. Hawakan mo, sige, hawakan mo. Malapit na, ayos lang lahat. Bilisan mo pakiusap. Ayan, natanggal ko na ang lumang strap. Pwede na ba ang bitawan? Talaga ba? Mga kaibigan, may sobrang espesyal tayong kaganapan na yon. Lulubog tayo sa ilalim ng tubig dito mismo. Mula mismo sa tulay na to, nahulog ang school bus. At ang mga taga-subaybay ko, ang pinakamagagaling. Dahil umabot ng 1 milyon ang views ng video na yon. At nakakuha tayo ng lampas, 25,000 likes pa. Totoo ba? Oo, ganun karami. Grabe, ang astig talaga. Bakit na ba tayo pumunta dito? Para saan? Kasi nangako ako. Ha? Anong pinangako mo? Kanino? Sa akin? Sa kanila? Kanino ka nangako? Sa taga-subaybay lang naman. Nanghako ako sa kanila na kapag nakuha natin ang tamang bilang ng likes, sisisid ako sa ilalim ng tubig at i-video ko para sa kanila ang school bus. Ha? Tatalon. Ngayon na? Siyempre, ngayon na. Kailan pa ba? Dala ko na lahat ng gamit. Ay. Biya, makining ka. May yelo doon. Delikado yon. Siraulo ka? Saan mo nakita ang yelo? Ayan o, ayan. Tingnan mo, may yelo. Oh, yelo. Ano ngayon? Sa kanan may tubig. Pwede kang pumasok doon ng maayos. Sige na, tama na. Tapos na ang usapan. Dumating na ang oras para sumisid at pumunta sa ilalim ng tubig para hanapin ang lumubog na bus na yon. Sir Yoga, tulungan mo ako. Ito dito sa akin. May espesyal tayong operasyon. Uy, may nakita akong banner. Ano yon? Parang Volkswagen Polo ng mga kotse. Dito ilagay. At dito, kailangan lagyan ng kumot para hindi malamig. Hindi dyan. Dito dapat. Ayan, ganyan. Ayos na. Sa totoo lang, malamig. Baka hindi na lang natin ituloy, Via. Delikado, may yelo, malamig. Siyempre, kung ordinaryong kasuotan lang suot ko, baka namatay na ako sa ilalim ng tubig. Pero naghanda talaga ako ng maayos. Para saan pa ang mga guantes mo sa ilalim ng tubig? Mababasa rin naman yan. Gago ka talaga. Ayoko na talagang magpaliwanag pa. Heto, may waterproof akong guantes. Isinusuot ito sa ibabaw ng guanteng pinapapasok ang tubig. Para mas mainit. Siyempre naman, grabe. Tama naman. Via, siguraduhin mong may dalang ekstrang brief. Siguradong ekstrang brief. Kita mo, astig akong gumalaw. Mag-iwan kayo ng komento. Sa tingin nyo ba, mag-yelo ang mukha ni Via o hindi? Handa na ang lahat para sa pagsisid. Kaya nagpasya kaming simula na ito agad para hindi na patagalin. At sigurado akong sabik na rin kayong makita mismo ang bus na ito. Gaya ng dati sa mga katubigan natin. Pagkalubog ko, madilim sa lahat ng dako, puro putik. At syempre, nilamig talaga ako. Sobrang lamig. Sa totoo lang, may 20 minuto lang siyang hangin. 10 minutong wala siya. Kung sakali, hintayin natin 10 minuto bago umalis. Baka lumutang na lang siya doon. Siguro sa taxibol pa, kung saan man doon. Patuloy kaming maglalabas ng video dahil maayos kaming team. Sige na nga. Ang pangunahing layunin ko ay alalahanin kung saang direksyon ko inihagis ang magnet para mahanap ang mismong bus na iyon. Technically, hindi namin ito nagawa gaya ng dati. Kung saan kumapit ang magnet
at sinusundan ko lang ang lubid. Parang noong hinila namin ang Lamborghini mula sa ilalim ng tubig. Pwede rin yung hanapin ng hint para mapanood ang epic na video na yon. Hindi ko alam ang direction ko. Sinuri ko ang isang bahagi ng lawa, pati kabilang bahagi. At dito ako na mga sa malayo nakita ko siya. Bus. Totoong school bus sa ilalim ng tubig. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Ha? Nahanap ko na. Nandiyan ba siya? Oo, nandito siya. Oh, sabi ko na nga ba? Ngayon, susuriin ko na siya. Si. Sige. Isipin nyo, kung saan ko inihagis ang magnet noon, dun ko nga siya nakita. Grabe, ang galing ni Via. Dilaw na pasik, totoong pas. Bulok na, wasak na wasak. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang nangyari doon. Pero syempre, nagmamadali ako. Kasi limitado lang ang hangin ko. Kailangan ko itong siyasatin. At kuna ng video para sa inyo mga mahal kong kaibigan sa lalong madaling panahon. At saka sa totoo lang, dahil sa akin pagsusumikap at pagsisid sa ganitong matinding sitwasyon, karapat dapat akong bigyan ng like. Kung oo, kung hinintay ninyo ang video na ito, siguraduhing mag-like kayo. Kung makakuha tayo ng 30,000 likes sa pagkakataong ito, muli tayong maghahanap ng isang epic at napakalaking bagay. Excited na akong tuklasin ang bus na ito. Pero naisip ko munang silipin ito sa labas. Mukhang astig at cool talaga ito at ang saya. Pero kitang-kita na talagang malaki ang naging pinsala ng bus na ito nang bumagsak ito. Maaring bulok at sira na talaga ito bago pa bumagsak, pero hindi sigurado. Isulat niyo sa comments ang opinion ninyo. Bakit kaya wasak ang bus? Lumapit ako sa mga gulong para makita ang mga ito. Astig kasi makita ang Pasig underwater. Nagpasya rin akong hawakan ng ilang bahagi ng katawan ng sasakyan. Oo, totoo. Kalawangin ang mga ito at sobrang lambot na ng metal. Ibig sabihin, mabilis talagang nabubulok ang pasik na ito sa ilalim ng tubig. At posibleng isang taon lang, kalawang na lang ang matira. Kaya agad akong pumasok para simulan ang pag-inspeksyon. Pinaka-epic ang bahagi ito. Wala na talagang mga pinto ang bus na ito. Siyempre, dahil nakuha na namin ang mga yon nung nag-magnet fishing kami sa nakaraang video namin. Unang-una, siyempre, lumangoy agad ako papunta sa cab ng piloto, sa cab ng driver. Gusto kong paikutin ng manibela para tingnan kung gumagana pa ang steering gearbox o hindi na. Siyempre, gusto ko ring silipin dashboard para makita kondisyon. Sobrang epic nun. Wala pa akong ganitong karanasan sa ilalim ng tubig. Oo, nakakita na ako ng eroplano sa ilalim ng tubig. At pinipindot ko rin ang iba't ibang mga pindutan. Kung hindi nyo pa napapanood ang video na yon, panoorin nyo. Sobrang epic din. Balik tayo sa school bus. Wasak na wasak ang loob ng bus. Halos lahat ng upuan ay nawala na, maliban sa upuan ng driver. Naging interesado ako sa lagay ng makina dahil nasa loob ng kabina, kaya binuksan ko ang hood na parang sa buhangka rin. Pagkatapos kong tingnan ng makina at walang maintindihan, gusto kong lumabas ng bus para makita mula sa kabila. Dito sa harap, maraming makikita at sobrang astig at epic ang itsura. Talagang nagustuhan ko. Parang may pakiramdam ng lubos na pagkasira at dilim. Pagkatapos, nagpasya akong bumalik sa bus gamit ang likod na daanan. Na parang daanan na lang dahil iyon ang natira matapos maputol ang likuran. At doon, nakakita ako ng sobrang creepy na manikang pambata. Isa pa itong patunay na talagang school bus ang nahanap namin. Ang weird talaga, na yun lang ako nakakita ng ganon. Comment nyo ang pinakakakaibang nahanap nyo. Lumangoy ako papasok sa loob ng bus na yon at naisipan kong buksan ang hatch para tingnan kung kalawangin na ba o hindi pa. At nagawa ko naman.
ang epic ng pakiramdam. Pagkatapos, naisipan ko ulit, silipin ang cab at subukang ilipat-lipat ang mga gear para i-check ang transmission. Pakiramdam ko parang na-stuck na yon. Ikaw, paano mo naman nalaman yon? Mekaniko ka ba o ano? Oh, medyo marunong ako sa mekanika. Sandali, teka, magdesisyon ka nga. Ikaw ba'y diver o mekaniko? Hindi naman magkaugnay yun. O may gusto ka bang paandarin o ayusin doon? Sa totoo lang, oo. Matagal ko nang iniisip na ayusin ang isang sasakyan mismo sa ilalim ng tubig at subukang paandarin ito. May mga lihim pa akong ideya kung paano ko gagawin yon. Pero kung makakakuha kayo ng 30,000 likes, gagawan ko kayo ng isang epic na video kung saan aandar ang sasakyan sa ilalim ng tubig. Ha? Hindi, imposible yun. Hindi talaga mangyayari. Sa channel Labuhay Via, lahat ay posible. Kaya kung nanonood ka pero hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon. Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa ilalim ng tubig, marami pa kami mga pakikipagsapalaran na naghihintay. Pagkatapos ng transmission, nagdesisyon pa akong tapakan ng mga pedal para tingnan kung gumagana pa ang gas pedal o kung naputol na lahat. Sa tingin ko, maayos pa rin ang pag-andar ng lahat. Pinindot ko ang mga button para tingnan kung gumagana pa ang electrical system. Ano ka, electrician ka rin ba? Taklo sa isa, ganun ba? Oo, Sir Diego, wag mo akong istorbohin sa pagkukwento. Ako nandun sa ilalim ng tubig, hindi ikaw. Oo, kaya ko namang lumangoy mabisa. Hindi kailangan ng mga tangke o gamit pang dive. Sige na, Via. Gusto ko pang silipin ang loob ng bus na to. Kasi parang may kakaiba, may kung anong atmosfera na humihila sa akin papasok doon. Talagang sira-sira ang loob ng bus at halos wala kang mahawakan. Pero may compartment akong nakita, kaya sinilip ko ito. Pero hindi ko naintindihan, pakisulat sa mga komento kung ano kayang pwedeng itago doon. Nagliwat pa ako ng kaunti doon, sobrang interesado talaga ako. Pero kinakapos na ako sa oras. Kailangan ko ng umahon dahil limitado lang ang hangin ko. Sa madaling salita, tiningnan ko ang bus ng huling beses at nagpasya akong magpakawala ng boya para markahan ang lokasyon nito. Pagkatapos kong markahan ng bus, nagsimula na akong umahon. Oh, sige na. Serbesa. Siguro ito ay dark beer, di ba? Oo, sa madaling salita, ang saya nun. Grabe, seryoso. School bus talaga sa ilalim ng tubig. Hindi ka panipaniwala. Astig. Ibig sabihin, buo pa siya doon. Hindi, wasak na talaga. So ibig sabihin, tayo pa lang natanggal ng mga pinto noon. Walang mga pinto, oo. Ganito ka-epic ang naging adventure natin. Napatunayan ko sa inyo at nakumpirma ko ang sinabi ni Sir Yoga na talagang may lumubog na school bus doon. Grabe yun. Ang astig nun. At nakakalito. Mga kaibigan, mag-comment kung ano pa ang gusto ninyong imbestigahan o hanapin namin sa ilalim ng tubig o gamit ang magnet fishing. Ang pagpapatuloy ng serye ay nakadepende sa inyo. Kapag nakakuha tayo ng 30,000 likes, babalik kami dito at susubukan naming paandarin o kunin ang bus na yon. Huwag kalimutang mag-comment, mag-subscribe sa channel Labuhay Via at mag-like. Kasama niyo ako, Vyacheslav Ismailov o Via, at ang kaibigan kong si Seryoza. Paalam sa lahat mga kaibigan, paalam sa lahat.